First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, unang-una, yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Mami Luto po. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niya? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya there will be another time for that. GMA? Bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Ang last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Bait sila ngayon. Bait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Okay, wala mo yung microphone, ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya, ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Either sa defense
or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Alma.